guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, nagpapasalamat po ako sa mga bago ko pong subscriber at doon din po maraming salamat po sa mga cross-watcher at naligaw po kayo sa akin channel. At gusto ko lang po ipaalam na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo at mahatiran ko po kayo ng mensahe. Okay? At nang sa ganun po, yung inyong buhay, yung inyong kabuhayan, yung inyong relasyon sa mga tao, sa inyong mismong karelasyon, asawa, live-in partner, relasyon sa kaibigan, relasyon sa magulang, sa kasamahan sa trabaho, mga manliligaw, nililigawan nyo, So, ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay, Scorpio, ikaw ngayon ang bigyan ko ng reading ha. So, Scorpio, ang reading natin ngayon ay tungkol sa iyong buhay pag-ibig, At yung mga sinend yung question, yan po ang aalamin natin sa ating baraha, Ano ba ang intention ng iyong person sa iyo, Ano ba talaga ang tunay na nararamdaman niya sa iyo? At kung kailangan mo ba siyang iwasan? If yes, hahalukayin natin. If no, hahalukayin pa rin natin ang baraha natin. Okay? At ano ang magiging outcome nyo? Yung kalalabasan nyo, alamin din natin yan sa ating reading ngayon. May nalaglag na. May bibilis naman. Galing. So, unahin natin yung iyong enerhiya, ha? Sumagot sila Gigi tsaka si Chacha. Ito na lang. Shush. Ikaw ba, Scorpio, umalis ka ng bahay nyo? Hindi ko naman sinasabing nagtanan, pero umalis ka siguro sa bahay nyo. Yung iba sa inyo. Bakit ka umalis? Nagtanan ka ba? Tinanan ka ba dito? Ito parang nakakita ko, nagtatanan kayo dito eh. Ayan na. Teka dyan. Simplicity. And abundance. Ayan na, maingay na sila Chacha at si Gigi. Tingin ko sa'yo, naghahanap ka ng simpleng buhay. Simpleng katahimikan, kalayaan. Meron sigurong issue kayo dito ng family mo, Scorpio, maring kapatid, mga ganyan, basta sa pamilya niya siguro, na masasabi ko na nagkulang siguro kayo ng pagkakaintindihan dito magkakamag-anak, magpapamilya, Ngayon, malamang umalis ka sa inyo, sa bahay nyo. Pag alis mo, doon ka siguro sa bahay ng person mo nagstay, At tingin ko sa iyo dito, meron kang trauma. Hindi mo namamalayan pero meron kang trauma. Kasi sa tingin mo, maganda ang baraha mo. Yes, oo, maganda talaga ang baraha mo. Dahil meron tayong Be of Service, Power of Prayer, Nature's Healing Power, Simplicity, and Abundance. Pero, sa kabila ng lahat ng yan, ang nakakita ko sa dito, lungkot. Kasi eto yung sinisigaw ng puso mo eh. Eto yung gusto mong mata mo, na which is wala. Kaya nga, masasabi ko na ang karelasyon mo ngayon, siya yung tinatakbuhan mo. Alam mo yun? Dahil meron kang family problem, sa kanya ka pong lumalapit ngayon. Kaya, hindi ko masasabing talagang pagmamahal ang meron kayo dito. Pero, masasabi ko, siya lang ang option mo. Na siya lang ang tanging taong madudulungan mo, matatakbuhan mo. Maring iba sa inyo, itong person mo, mas matanda pa sa iyo ang edad. Pero alam mo, Scorpio, bago tayo mag-continue ng ating reading, gusto lang kitang bigyan ng tamang kaalaman, na
higit pa sa paniniwala ng mga tao. Kasi ang tingin ko sa'yo, meron kang pinagmumulan talaga ng pag-uugali mo. Malamang na naghanap ka ng kalinga. Kalinga mula sa iyong magulang, kalinga na yung maiintindihan ka. Alam mo yun? Alam mo, love reading to, pero parang kailangan basahin natin ito sa buhay mo. Kaya, masasabi ko, Scorpio, una, ang pamilya mo, magulang mo, yan ang sacred soul contract mo na fix na yan. Okay? Later on, mag-aano din ako ng, may mga pinili ako mga date of birth at saka yung mga person nyo. Sa bandang huli, panoorin mo yan. Ngayon, about soul contract kasi yun. So, balik tayo sa So, yung fixed soul contract mo yan, sacred yan, sagrado yan. Yan ang pamilya mo. Yung nanay mo, yung tatay mo, sila ang pumayag na maging nanay at tatay mo sa buhay mong ito. Ganon din ang mga kapatid mo. Pumayag sila. Yan ang kontrata na pinirmahan natin. Na malamang, lahat tayo hindi natin natatandaan yan. As long as pupuntahan mo ang Akashic record mo. Ngayon, pasensya na, mukhang nagwawala yung ibon ko eh. Naririnig ko yung pakpak niya. Ngayon, kung hindi maganda ang turing ng mga kapatid mo sa'yo, magulang mo, kahit yung mga relatives mo, kung hindi maganda ang turing nila sa'yo, yung mga ganyan, pwede mong putulin ang inyong soul contract, ang inyong connection. Yung soul contract mismo, fix na yan. Kasi syempre, sila na yung nanay mo eh. Sa kanila ka na lumabas. Pero, yung connection nyo, after ng ipinanganak ka sa mundong ito, after na nagkaroon ka na ng kamalayan, isa ka ng ganap na tao, meron ka na sariling pag-iisip, Ngayon, pwede mo nang putulin yan. Kasi mayroong mga magulang na napakasama talaga. Binibenta nila yung sarili nilang anak. Sila na magulang, sila pa ang nagtutulak sa kanilang anak na gumawa ng masama. Magnakaw, magturo ng pagnanakaw, magturo ng pagsisinungaling, mga kademonyohang bagay. So, kung ikaw ay isang taong matino, taong Scorpio na matino, masasabi kong light worker, then pwede mong ikat na yung connection mo sa kanila. Putulin mo at lumayo ka na sa kanila. Okay? So, isa yan na gusto kong ipaalam sa iyo. Well, anyway, ang point ko, huwag kang mag-guilt. Kasi, kung sakasakaling putulin mo yung inyong connection. Kasi tayo mga tao parang, at the end of the day, family is ganyan-ganyan. Kung matino ang pamilya mo, yun, magandang pakisamahan mo ang pamilya mo. Pero kung hindi maganda ang pamilya mo, wag na lang. Pero tingin ko sa iyo, Scorpio, yun ang problema mo dito. Meron kang trauma sa family mo, kaya meron kang sinamahang tao na tingin ko, yung iba sa inyo hindi lahat. Hindi ganun, hindi pagmamahal talaga ang meron kang nararamdaman sa taong ito. Sadyang ginagawa mo lang siyang parang takbuhan. Dahil wala ka ng ibang matakbuhan. So, Scorpio, tingin ko sa'yo, masyado kang clingy sa person mo. Attach ka. Palagi mo siguro chine-check ang person mo, or gusto mo siguro palagi kang updated sa mga event niya, kung saan siya nagpunta, kung sino kausap niya, sino ka-text niya, or maaari ding vice versa ito, or pareho kayo, ganito na ng ugali nyo. Kayo na ang bahala mag-adjust sa inyong edad, sa inyong gender. Okay? And, isa pa, mukhang meron kang pinagsisisihan sa mga nagawa mo. Scorpio? At yun naman ay sa kadahilanan na ikaw ay hindi nag-iisip talaga ng maayos.
Hindi ka naman padalos-dalos na Scorpio, ano? Pero ang binibitawan mong salita or ang mga ginagawa mo, hindi mo pinag-iisipan yung magiging kalalabasan. Basta nagtapong ka lang dyan, ano? Hindi mo alam kung anong tutubo dun kung anong bulak. Tingnan mo. Hindi mo alam kung mamumulaklak ba or yung dahon lang ang lalabas dyan. So, ganun ka. May ugali kang ganun. Hindi mo pinag-iisipan ng maigi kung ano ang magiging kahinat na ng mga sinasabi mo. Masasabi ko na may pagka-isip bata ka pa. Maaaring bata talaga ang edad mo. Hindi ko alam kung ilang taong ka, pero bata siguro ang pag-iisip mo or talagang edad mo is bata pa. At hindi mo naman kailangan sisihin din ang sarili mo sa mga desisyon ng mga nagawa mo, ano? Lalo na yung mga mali, ano? Ang maganda dyan, huwag mo na lang ulitin. Ano? Pag alam mong mali na yon, huwag mo na uulitin sa susunod. Yun ang masasabi ko, ano. At saka tingin ko sa'yo, ano, hindi mo nakakalimutan yung mga kaganapan sa past mo. Tumatanim sa isipan mo. Tumatanim sa puso mo. Dahil sa mga nakaraang, malamang iba sa inyo, nakailang karelasyon na kayo, no? Marami ng kaganapan na nangyari sa buhay nyo. Sa past na karelasyon nyo. Yun ang nagbibigay sa inyo ng limitasyon para makapag-move on. Meron kasi kayong bagahe. Malamang na yung mga ex nyo, mga exes nyo. Meron kayong mga happy moments, yung naaalala nyo, ano? Tingin ko, yan ang dahilan, ano, yung iba sa inyo, kung bakit hindi ka kontento rin sa ngayong karelasyon mo. Ikaw mismo ang gumagawa ng hadlang. Ano? May tao man na magkagusto sa'yo, hindi mo nakakita na ang tawag dito, hindi mo nakikita yung kagandahan ng loob. Alam mo yun? Kasi mas focus ka lang doon sa nakaraang kaganapan na yun ang akala mo na, ay, maganda yung samahan namin. Pero hindi mo alam, meron din palang mas taong na nagkakagusto sa'yo, mas magmamahal sa'yo, ngayon pa lang naman kayo mag-uumpisa. Lalo na kung ikaw ang Scorpio na single, ano? At tapos, ang tawag din hindi mo na binibigyan ng chance yung mga nanliligaw sa'yo, nag-a-approach sa'yo. Kasi, parang naandun ka na lang sa past memories mo. Alam mo yan? So, move on tayo sa kung ano ba ang intention ng person mo, ano? Okay? Sila Gigi, liparan ng liparan. Iingay ng mga bulilit na yan. Aha. Ayan, lumabas na. So, alamin natin kung ano. And, very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. And, baliktad. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. You deserve love. You are lovable. And, coffin, tsaka tower. Coffin and tower. Humilera siya dito. Okay. Ano itong barahan mo? Ano ba itong barahan mo, Scorpio? Scorpio. Okay, ako ano nararamdaman ng person mo, no, kung meron ba siyang pagmamahal sa'yo. Ano? Una, itong person mo, let's say lang manliligaw mo. Or kahit na hindi manliligaw, ano? Yung iba siguro sa inyo, karelasyon nyo na. Ano? Ngayon. Tingin niya sa'yo, ikaw ang Scorpio na disorganized. Magulo ang takbo ng utak mo. Magulo kang kausap. Tingin niya sa'yo, pinagsasabay-sabay mo gawin yung isang bagay na hindi mo naman kaya. Alam mo yun? Nakakipagrelasyon ka pero gusto mo mag-relax. Gusto mo magpapana-pana. Ano? Tapos, eto. Ayan. So, yun ang
iniisip ng person mo. Na marami kang gustong ginajuggle mo yung mga bagay-bagay ng sabay-sabay. Na ikaw mismo, hindi mo alam kung ano ang dapat mong unahin, kung ano ang dapat mong, ang tawag dito, ang dapat mong paglaanan talaga ng oras. Kung ano ba ang nararapat, importante, mahalaga. Kaya, itong person mo, naguguluhan siya sa'yo. Hindi kanya tuloy maintindihan. I'm sorry nangangati yung mata ko eh. Kung sa tingin mo, Scorpio, na hindi mo kayang panghawakan ng mga bagay-bagay, masasabi ko or sinasabi na ng baraha dito, na kailangan mong isaalang-alang ang iyong sariling kapakanan. At bigyan mo rin ang iyong sarili ng oras. Kung gusto mo mag-relax ka. Oras na makapag-isip. Kung gusto mo mag-isip ka. Kasi pag masyado kang maraming iniisip, ginagawa, sabay-sabay, nakakalimutan mo talaga yung mga bagay na dapat mong i-prioritize. Kung ano ba talaga mahalaga sa'yo. Nakakalimutan mo yun. Maging bagay man, tao man, lahat. Kaya, para sa person mo, gusto niya na iwasan mo ang mag-commit sa mga bagay-bagay. Lalo na kung hindi mo naman kayang tugunan. Ngayon, kung meron ba siya nararamdaman para sa'yo, masasabi ko na, kasi Tower at saka Coffin, no, N-O. Kasi, hindi niya alam kung dapat ba siyang manatili sa buhay mo, kung if ever na maging kayo, ano ba ang magiging kalalabasan nyo? Ano ba ang kaya mong i-offer sa relasyon na gusto niyang pasukin? Ikaw rin, So, meron siyang ganong pag-iisip eh. Kaya, no siya. N-O. Pero, kung kakalimutan mo yung mga exes mo, yung mga karanasan mo, yung bagahe mo mismo, bagahe mo man sa past relationship mo, bagahe mo sa mismo, yung sarili mong bagahe. Kung yun ang kakalimutan mo at magfo-focus ka talaga, tingin ko magiging maayos. Kaya nyo naman din ayusin itong stairs na to, di ba? Nare-remedyohan naman yan eh. Pero hanggat hindi nare-remedyohan yan, no siya sa'yo. Kung tutuusin, nalulungkot itong person mo eh. Sa kinalalagyan niya. Kaya nga, nandito pumasok na siya sa loob ng dilata oh. Sobrang lungkot niya. Yan ang nararamdaman niya. Kasi, hindi niya alam kung paano kanya uunawain. Ano bang nararamdaman mo? Ano ba ang gusto mo? Hindi niya alam kung paano kanya uunawain eh. Ano gusto mong kainin? Ano ba? Bangon na dyan. Nakahiga ka pa dyan. Umaga na, nakahilata ka pa rin. Yan. Yan ang gusto mangyari ng person mo. Hindi niya alam kung paano kanya iintindihin. Malamang yung iba sa inyo, hindi na nagparamdam itong person mo. Hindi na nagpakita, hindi ka na kinontak. Kasi nga, malabo eh. Malabo ka rin eh. Hindi ka pa naman totally na mahal niya, Hindi pa. Yung iba siguro sa inyo talagang curious lang. Curious siya sa mga kinikilos mo. May mga napapansin siya sa nakakaiba sa'yo. Or baka nasabi mo na rin sa kanya yung mga problema mo sa buhay. Kaya parang, parang gusto niyang malaman, makilala ka ng husto. Pero kung sasabihin mong pagmamahal, tingin ko, wala pa. Wala pa siya sa ganong stage. Na which is pwede namang matwist, magawa ng paraan. Talagang pwede namang mahulog yung kanyang puso sa'yo. Kaya, Scorpio, hindi rin siya talaga komportable. Tingin niya sa'yo, nagiging pabaya ka sa pag-ibig, pabaya ka na rin sa kanya, yung iba sa inyo, feeling niya na
hindi ka sa kanya nakafocus or sa inyong samahan kung magkarelasyon kayo na Scorpio. Wala kasi siyang makitang pwede niyang mapatunayan or pwede niyang mapanghawakan or pwede niyang ipagmalaki. Ganun. Wala siyang nararamdaman sa yung klaseng ganun. Alamin natin talaga kung ano ang tunay na nararamdaman ng person na to. Tunay na nararamdaman. Kanyang true feelings. Maano naman ang baraha mo? Scorpio? Sadness, isolation. Dito na pala. Observe. Observe. Eto, hindi natin to. Hindi natin masyado nagagamit. Ang tunay na nararamdaman ng iyong person sa iyo. Oh, library. Library. And then, gravity. Ito rin, parang kailangan mo ng gravity dito oh. Observe, library. Dito magkapareho. Observe, library. Gravity, dito. Ayan na, dumating na yung ating ambulansya. Pasensya na. Ang gusto niya, magkaroon ka ng tapang. Tapang, lakas ng loob, katatagan. Kasi, kung hindi niya makikita sa iyo yung ganyang klaseng kakayahan na pinapahalagahan mo siya, meron kang tapang, meron kang katatagan, mahihirapan siya talaga na mahalin ka. Para sa kanya yun, ha? At more on mukhang awa ang nararamdaman niya sa'yo. Tingnan mo naman, mukhang nakakaawa. Pero kung tutuusin, gusto kanyang i-comfort. Kung ano man ang may tutulong niya, gusto niya. Kaya lang, sa ngayon, ang nararamdaman nito, awa. Ang tanging gusto niya ay mag-care sa'yo. At gusto niya rin, mag-care ka rin sa kanya. Siyempre, 50-50. Hindi lang siya, kundi ikaw rin, care ka sa kanya, care mo siya. Care siya sa'yo. Actually, may matinding damdaming imumungkahi siya sa'yo, Ang kaso, mukhang wala rin siyang lakas ng loob na ipahayag yun sa'yo. Meron din siyang ganong klaseng, baka yung mismong life story niya, gusto niyang i-share din sa'yo, pero siguro hindi pa handa itong ipahayag yung ganon, Kasi nga, medyo alanganin ka o baka naman hindi mo rin kayang maintindihan yung sasabihin niya sa'yo. Ang isa pang nararamdaman niya sa'yo, maaring hindi lahat sa inyo, yung iba, na Scorpio, madaling magalit. Seloso, or meron ka pang ibang emotional na reaction na talagang hindi niya naiintindihan. Parang, hindi ka niya mag-get alam mo yun? Hindi ka niya maintindihan. Which is, the same time, nakakita naman niya yung kahinaan mo, kaya nga lang, hirap siyang intindihin ka. Ano bang ginagawa ni Scorpio? Ano bang gusto sabihin nito? Ano bang gusto niyang, yung ganun. Question mark sa kanya yun. So ngayon, alamin naman natin kung dapat mo bang iwasan itong person na to. Kung yes or no, hahalukayin pa rin natin ang mensahe ng baraha. Okay? Kailangan mo ba siyang iwasan? Kailangan mo ba siyang iwasan? Ano to? The Magician na reverse. Tapos, Three of Swords na reversed. And then,
Eight of Swords na reverse. Puro reverse. Oo. Dito siya. Ayan. Diyan, free yourself. Let your friends help you. And ask for and accept support from others. It's time to take back control of your life. No, hindi mo siya kailangan iwasan. Kung tutuusin, dapat nga siya ang umiwas sa iyo eh. Sa takbo ng kukote mo eh. Scorpio? Unfair pa nga ang pinapakita mo sa kanya eh. At ang mensahe ng baraha, okay lang na magtiwala ka sa kanya. At malulutas mo naman ang mga nararamdaman mo kung meron kang pinagdadaanan, At pero alam mo, Scorpio, nangangailangan ito ng pagbabago. Pagbabago ng iyong pag-iisip, kamalayan. Kaya nga sinasabi dito, free yourself, Kaya kailangan mo self-accept. Ayan, nabulol na naman ako. Self-acceptance at palayain mo na yung sarili mo sa kung ano man yan, Kaya malamang meron kang sama talaga ng loob, maaring sa past na relationship mo, or kung hindi naman past relationship mo, meron kang pangit or magandang karanasan na pangit dahil masama ang loob mo. Maganda dahil gusto mong i-continue. Alam mo yun? Kasi meron kang tunay na trauma sa buhay mo na once na nagkaroon ka ng magandang memory, parang ayaw mo nang kumawala doon sa magandang memory na yun. So, meron ka mga bagay na hindi ka makapag-move on talaga. Naandun talaga yung iyong kamalayan. Na sinasabi sa inang baraha, napakawalan mo na ang sarili mo. Scorpio, please lang. Pakawalan mo na. Kailangan baguhin mo na yung iyong kamalayan. Kasi kung wala kang self-awareness, hindi mo talaga mapapansin yung iyong action, yung iyong mga ginagawa, yung iyong mga bagay na binibitawang desisyon, pag-uugali mo, maring iba sa inyo, meron kayong sakit sa past nyo na nakabaon talaga sa inyong dibdib. Baka yung iba sa inyo, kasi ampon ako. Di ko alam, pero napasabi lang ako na ampon. Baka yung iba sa inyo. Kasi alam mo, yung personal life mo, magre-reflect yan sa love life mo. Kaya lahat ganun talaga yung konektado. Kaya yung karma mo, huwag mo sasabihin na, let's say, ngayon, sumakay ka ng jeep, hindi ka nagbayad. Kasi meaning, dinaya mo yung driver. Driver ng jeep. Siyempre, yung driver ng jeep, nagpapawis yan. Pagod din yan sa kakadrive. Kailangan kumita. Pero ikaw, nilinlang mo yun. Niloko mo, hindi ka nagbayad. So, may kasalanan ka ngayon dyan. So, yung karma mong yun, hindi sinasabi ng Panginoon na, oy, ikaw, hindi ka nagbayad ng sumakay ka ng jeep. Dinaya mo. Kaya, dadayain ka rin sa jeep na, or mawawala yung pera mo dahil nanloko ka sa pera. No, hindi. Hindi ganun ang karma. Kung nandaya ka doon sa jeep, hindi ka nagbayad ng pera, maaring maaring yung karma mo sa love life mo mapunta. Ganon ang karma. Hindi mo alam kung saan ka kakarmahin sa ginawa mong aksyon, sa mga ginawa mong kasalanan. Kaya, meron kang sakit sa past mo na nakabaon dyan sa loob ng dibdib mo. Kaya, Scorpio, kung gusto mo ng pagbabago sa buhay pag-ibig mo, kailangan mong isuko ang dati mong karanasan para makasulong ka sa pagbabago ng buhay mo. Dahil meron tayong abundance, Pero syempre, hindi naman ibig sabihin kapag sumulong ka yung susunod happy life dahil nga may abundance or happy ending. Hindi naman ganun yun, Kung magiging kalmado ka,
mahinahon ka. Sinasabi sa iyo ng barahan na may matutuklasan kang bagong pagkakataon, opportunity. Para ayusin mo ang dapat mong ayusin, lalo na yung mga hindi nagbigay sa iyo ng magandang buhay, magandang karanasan. Alam mo yan? So, hindi mo na kailangang iwasan itong person na to. Yan ang sinasabi sa ng baraha. Ano naman ang kalalabasan nyo ngayon? Yan ngayon na nga, alamin natin sa susunod natin mga baraha. Okay, Scorpio? Okay ba yung question na, yung yes or no mo? So, alamin natin yung kalalabasan mo, ha? Yung kalalabasan yung dalawa ng person mo. Oh, ilan to? Akala ko marami. Pagka 5 siya, tatanggalin na natin to. Malamang yan ang mensahe. Pero, challenging times, balance. See? Ayan, kailangan talaga balance. Balance. Ayan na, lumabas na yung susi. Lumabas na yung susi mo. Buksan mo na yan. Yan ang sinasabi sa'yo. Okay. Ang kalalabasan nyo dito, So, nakakita ko na responsible naman itong person mo. Pero, syempre, kailangan niyang mag-guardian, Pero, responsable siyang tao at practical. Maasahan mo tong person mong to, ma-effort. Kaya, kung pagkakatiwalaan mo siya, kung pagkakatiwala mo tong susi sa kanya, at kung ipaparamdam mo sa kanya, malamang na maging seryoso itong person na to sa'yo. Doon lang siya maghahandog talaga sa'yo ng pagmamahal. Doon ka lang niya, parang doon lang siya makakaramdam na, okay na palang mahalin ito si Scorpio. Kaya kailangan ipakita mo yung sincerity mo, dedikasyon mo, at yung, kung sa tingin mo na kailangan may baguhin ka, then ipakita mo na handa kang magbago. Para maghandog siya sa iyo ng pagmamahal. Kasi gusto niya makasigurado lang talaga, makasecure na yung papasukan niyang samahan, yung ba ang hanap niya. Actually, loyal itong person mo, ha? Kaya kung talagang gusto mo siya, meron kang pagmamahal, diretsuhin mo na. Sabihin mo na sa kanya. Huwag ka na magpahele-hele. Magpa-cute-cute, parang bata na diretsuhin mo na siya. At itong person na to, hindi niya type kasi na makipagsapalaran ng pag-ibig. Ang gusto niya kasi sa isang samahan, yung merong goal. Kaya nasa sa iyo yan. Kaya may susi ka dyan. Nasa sa iyo ang susi. Malamang na meron na rin siya sinasabi sa iyo about sa kanyang dream, sa mga gusto niya, So, ito nakakita ko magiging outcome niya dito. Ikaw ang may hawak ng susi. You hold the key. Parang si Madonna. Okay? So, kung hinahatulan tayo ng ating mga puso, Scorpio, alam natin na ang Diyos ay mas dakila sa ating mga puso, at alam niya ang lahat sa ating mga kaluluwa, alam ng Panginoon kung anong gusto natin sa ating buhay, at ang Panginoon ang creator. Siya ang nagsusulat ng ating ng ating senaryo dito sa mundo, Kaya maaaring magtanong ka na lang kay Lord, Lord, ano ba dapat kong gawin? Ganun. Para si Lord mag-iimbestiga din. Bibigyan ka rin ni Lord ng ng malakas na intuition. At Scorpio, at the end of the day, ang Panginoon pa rin ang namamahala ng ating mga hakbang, at siya lang ang nakakaalam kung ano talaga ang mangyayari sa ating future. Kaya, hindi lang sa iyo, Scorpio, sa lahat ng zodiac sign na binigyan ko ng reading this month, talagang, kumbaga, hinihikayat ko kayong magbasa ng Biblia,
magdasal araw-araw. Okay? Para mas magkaroon kayo ng masayang buhay. Okay? So, meron akong gustong i-offer sa iyong prayer, for not sure with a relationship in love. Lalabas ko lang yung aking bell dito. And nasa sayo na to, Scorpio, kung gusto mong gayahin or hindi. Prayer to para sa hindi ka siguradong samahan na papasukin mo, pero naando naman ang pagmamahal. Sabi nga ni Jesus sa Biblia, sa 1 John 3:20, we know that God is greater than our hearts, and He knows everything. Ask and you shall receive. Okay? Hindi lang abundance. Ang abundance, hindi lang pera. Kasaganaan yan. Kasaganaan sa pagmamahal sa tao. Kasaganaan ng iyong buhay. Merong mga tao na milyonarya, pero binabaha naman. Ang ganda ng kotse, lubog naman sa baha. Diba? Pero kung simpleng buhay, yung gusto mo, nais mo, ang Panginoon na maghahatid sa inyo. Kaya, Scorpio, magpasya ka na, magtiwala ka sa Panginoon, dahil sa Kanya, sa buong puso, ipagtiwala mo kay Lord. At gawin mo ang mga bagay na kaya mo. At yung mga bagay na sa pamamaraan din ni Lord. Magbasa ka ng Biblia, pagising mo sa umaga, open mo agad yung Bible mo, and yung mga verses na yun, basahin mo. Malamang, yun ang synchronicity. Yun ang mensahe na binibigay sa iyo ni Lord. Kaya ang tanging gawin mo lang is magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Huwag kang umasa sa iyong sariling kaunawaan, Scorpio. Sa lahat ng gagawin mo. Huwag mong iaasa sa sarili mo. Iasa mo sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Panginoon na ituro sa iyo kung ano ang dapat na landas na tahakin mo, anong dapat mong gawin. Okay? So ngayon, tuturuan kita ng prayer. Pero nasa sa iyo yan. Kung gusto mong gayahin ito or gawin mo lang sanggunian or gumawa ka ng sarili mong prayer. Nasa sa iyo yan. Okay? Bibigyan lang ka ng example. Hindi ko pinagdudukdukan ito sa iyo. Nasa sa iyo yan, ha? Okay? So, ibibel ko and then mag-sign of cross ka. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, I will trust you wholeheartedly in this area. I don't fully understand my current situation, but I will wait for you and do your will. Help me not get ahead of you. I know you will show me clearly. In Jesus' name, Amen. Okay, Scorpio. So, ngayon, hanggang dito na lang ang iyong reading, pati itong prayer. Then, yung susunod naman, meron ako mga napili na subscriber ko, commentator ko, follower ko, mga nag-send ng email, at yung soul contract nyo. Okay? Teka lang. Kukuhanin ko yung cellphone ko at babalikan ko kayo, ha? Okay, Scorpio. Ito yung napili ko ng sandali lang. Ito yung si 1026, tapos ito yung person niya. Okay, tama. Chinek ko saan. Okay, so ikaw na 1026, so ikaw ang Scorpio, 'di ba? So ito 1026, etong si 47 ang iyong destiny person. Okay? And then, ito naman si 47, siya, sa'yo, 1026, wala siyang soul contract. Okay? Bakit? Okay, explain ko. Ito, 1026 and 47, depende rin ako, ilang taon din kasi kayo dito, So, destiny person, ibig sabihin, malaking impact na dala ng person sa'yo. Okay? Kung titingnan natin sa mga baraha yan, ito yung major arcana. So, meron siyang malaking impact talaga sa buhay mo, na idudulot sa buhay mo. Na malamang siya ang magpapabago sa buhay mo. At
ito naman kasi si 47 dito kay 1026, wala naman silang soul contract. Malamang na ikaw lang ang merong soul contract sa kanya. Ano? At nasa sa inyo yan, sa pagtatagpo nyo, which is kayo naman naging magkarelasyon kayo. Ano? At hindi naman lahat ng tao na na-encounter natin ay kailangan may soul contract. Yung iba, first time lang natin ma-encounter. Yung iba naman talagang from past life pa natin. At sila ang magtuturo sa atin ng life lesson. Meron din tayong kasing mga trauma, karma na galing pa sa past life. Okay? So, yung mga first time lang nating ma-encounter dito, yung magiging experience natin dito, kung maganda, kahit maganda, kahit pangit, madadala pa rin natin yan sa ating next lifetime. Okay? Kaya mas maigi na rin yung maganda. Meron kayong magandang memory. Kasi nag-a-appear din yan sa inyong Akashic record. Naandun lahat ng record nyo eh. Ano? So, makakabuti na huwag kayong magdulot ng trauma sa isa't isa. At yung karma kasi, yun ang cause and effect. Yung sanhi at ang magiging bunga. Ano? Kaya maigi na in a positive way na karma gawin nyo. Ano? So, lahat ng soul contract, I'm sorry, next time pala, pagka gusto yung kayo, Scorpio, ano? Gusto nyo malaman kung ano ang soul contract nyo sa person na yan, kahit sa nanay nyo. Bawa, ikaw, 1026. Eto, person niya to. Pero ayaw niya sa person niya. Hindi yan ang gusto niya malaman kung ano soul contract. Baka yung kapatid niya, co-worker niya, pwede rin yun. Malalaman ko rin yun. Ano? Basta mag-send lang kayo. Huwag yung sarili nyo lang. Ano? Mahabang story yun eh. Pag sarili nyo lang. Kanino ko kayo kung sa akin? Alam ba natin? Soul contract natin. So, syempre, yung person nyo, kung meron kayong karelasyon, para mas mapabuti nyo ang inyong samahan. At mas makaramdam kayo ng kaba. oh my God, may soul contract pala kami nito. Kailangan maging good girl ako, maging good boy. Kahit walang soul contract, kailangan pa rin maging good girl, good boy. Okay? Pag-ingatan nyo ang pananalita nyo, yung action nyo, yung intention nyo. Okay? So, Scorpio, hanggang dito na lang. Naway naka-resonate ka. Kung hindi ka naka-resonate, then okay lang. Walang problema yan. Ano? Yung iba sa inyo, huwag na kayo magsalita ng mga negatibo. Ano? At saka, yung mga matataas ang pride, ibaba nyo na po yan. Dahil hindi kayo magiging spiritually awakened pagka masyadong mataas ang pride nyo. Okay? Iba yung taas ng pride sa yung talagang nagiging wise ka lang, nagiging makatwiran ka lang. Magkaiba kasi yan, ano? Okay, so salamat sa inyong like, share, comment, at sa mga cross-watcher, ganun din kung gusto nyo. At sa mga bago ko pong subscriber, thank you po. Sa mga luma ko pong subscriber, thank you. At hanggang ngayon, naandyan pa rin po kayo. Maraming salamat po. Namaste po. Bye-bye.